I think mas likely siya tumama sa mas mataas kaysa sa mas mababa. Pwede rin siyang tumama sa mababa, pero syempre, since mas nakaprotrude yung mataas, mas una siyang tatamaan. Lightning fact number 2, hindi lang sa matataas na lugar tumatama ang kidlat. May ilang lightning flashes na nangyayari between the clouds at hindi na umaabot sa lupa. Pero nangyayari din ang cloud-to-ground lightning at ito yung madalas na tumatama sa lupa. Mas madalas mong tamaan ito ang tall objects, hindi naman daw choosy ang kidlat. Wala itong pinipiling lugar at pwedeng tumama kahit saan. Sa Pilipinas, kahit simpleng nasa labas ka lang daw, pwede ka pa rin tamaan ng kidlat. Nitong mga nakaraang buwan nga lang, nabalita ang pagkamatay ng 3 magpipinsan sa Pulilan, Bulacan nang tamaan sila ng kidlat habang naliligo sa ulan. So siguro yung dapat lumayo sa yung plane. So patag, dapat lumayo doon. So sa mga inside buildings, I suppose, yung will be the safest. Ako parang kailangan ko biglang check ng memory ko from elementary. Ako, I wouldn't suggest na sa ilalim ng puno pumunta. Siguro sa may solid na roof. Mas maganda siguro indoors kasi mas safe ka kung indoors. Lightning fact number 3, pandiligtas sumilong sa ilalim ng puno tuwing kumikidlat. Ang pagtayo sa ilalim ng isang puno, ang second most dangerous place to be tuwing may thunderstorm. At syempre, ang most dangerous ay ang open space. In a way, hindi naman siya conductive. Pero dahil sa may tubig ang puno siya yung mataas, siya yung may tubig sa loob. So nagiging to a certain point conductive din. Ang puno kasi kadalasan pinangyayarihan ng side flash. Sa side flash, tumatalon papunta sa biktima ang kidlat na tumama sa mas mataas na bagay. At sa lighting science, bukod sa side flash, ay pwede ring tumama ang kidlat sa iba pang paraan. Ang direct strike, kung saan direktang tinatamaan ng kidlat ng isang tao. Ang ground current, kung saan ang energy mula sa tinamaang bagay ay nagtatravel sa ground at pwedeng makakuryente. At ang conduction na nangyayari kapag ang kidlat ay dumadaan sa wires at metal surfaces. Kung halimbawa nagko-computer kayo and then biglang naririnig mo, nag-start yung kidlat malakas, the best way is to unplug, turn off all electronic devices at palipasin na lang muna yung kidlat. Nakamamanghaman kung makikita ng ating mga mata, iba yung pag-iingat pa rin tuwing sila'y makikita. Isang kidlat para sa mga nakagugulat na facts tungkol sa kidlat.